huli na lang po na gusto ko i-share sa inyo. The first fruits is the key to overflowing blessings. Okay? Tulad nga nung sinabi ko doon sa Proverbs chapter 3. Tignan nyo to. Okay? Sabi dito, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Do not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Okay? Yan po ay Proverbs chapter 3, verse 5, verse 6, verse 7, and verse 8. Okay? At itong Proverbs 3:5 na ito is nakikita natin sa mga wall, nakikita natin sa mga sasakyan, nakikita natin doon sa mga notebook natin, lagi natin sinusulat, memorize natin yan. Trust in the Lord with all your heart. Okay? Because we believe in the power of trust in the Lord. Okay? 5, chapter 3, verse 5, verse 6, verse 7, verse 8. Okay? Pero, pagdating sa verse 9, ito ang sabi, honor the Lord with your wealth. Ibig sabihin, hindi lang lip service tayo, but hindi natin pwede sabihin, I honor the Lord, pero bibig lang. Kinakailangan is we honor the Lord with our wealth and with the first fruits of all your produce. Lahat ng bunga, okay? Lahat ng resulta ng labor natin, lahat ng pinagkikitaan natin, lahat ng unang bunga diyan ibibigay natin. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. Okay? Praise God. Mag-overflow. Okay? Diba? Nag-overflow. Okay? Praise God. So, sabi ni iba, ang first fruits ay nasa Old Testament. Oo nga, ando sa Proverbs. Okay, di ba? Pero yung Proverbs 3:5 pinaniniwala natin. Bakit hindi natin mapaniwalaan yung Proverbs 9 and 10? Okay. So, ang sabi doon, pagka nagbigay ka, magkakaroon ng overflow. Okay? Magkakaroon ng overflow. Praise God. So, ito ang breakthrough natin. Ito talaga yung susi. Ito talaga. Okay? Praise God. Ang sabi sa 1 Corinthians 15 verse 20, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have been fallen asleep. Okay. Alam po ninyo, marami nagsasabi, tinupad na ni Jesus Christ ang first fruits, hindi na ako magbibigay ng first fruits. Teka, sandali lang. Parang wala ata tayo sa context ng sinasabi ni Paul. Ang sabi ni Paul, si Jesus Christ ay unang-unang nabuhay sa mga patay. Okay. Ang ibig sabihin nun is dahil siya ay una na buhay na hindi na namatay, ibig sabihin niya, nagkaroon na siya ng immortality, siya ang first fruits. Okay? Kasi yun ang principle ng first fruits, merong nauuna. Okay? At tapos, dahil merong nauna, yung the rest ay susunod. Okay? Kaya yung lahat ng mga believers, siguradong sigurado na yung mga namatay na mga believers, sila ay magre-resurrect din. Tayo merong pag-asa, tayong mga buhay na isang araw, kung tayo ay kunin ni Lord, physically, isang araw, mabubuhay din tayo, magkakaroon tayo ng immortality. Kasi yung sinusundan natin si Jesus, He is the first fruit of those who have fallen asleep. Okay? Ano ang ibig sabihin nito? Okay? Ang tinuturo dito ni Jesus na siya ay isang first fruit is nabuhay siya. Okay. Siya yung naunang nabuhay. At dahil merong first fruit ang God, ang sumunod is marami ng nag-resurrect. Okay. Marami ng bunga ang Diyos. Okay. Kasi ginawa niya si Jesus as the first fruit. Okay. Nung ginawa ng God si Jesus as the first fruit from the resurrection, okay, marami ng naging harvest ang God at maraming mga tao ang magre-resurrect. Kung si Jesus ay hindi naging first fruit among the dead, okay, at siya ay hindi naging first fruit sa resurrection, then walang bunga, okay, walang magre-resurrect. But because Jesus is the first fruit of God, okay, dahil doon, okay, nagkaroon ng magandang resulta yung tinanim ng Diyos at yung inaalay niyang first fruit ay nagkaroon ng bunga.
maraming mabubuhay na muli. Amen? Praise God. So, hindi lang sinasabi dito na si Jesus ay nabuhay at pinulfill niya yung sinasabi doon sa Old Testament. Ang principle ng God is this. Tinanim niya si Jesus, siya ang first fruit. That's why marami siyang magiging harvest in the future. Maraming magre-resurrect at marami siyang i-harvest at dadalhin sa langit dahil meron siyang first fruits. Now, ang point lang sa atin is this. Kapag ka nagbigay pala tayo ng first fruits, okay, later on in the future, magkakaroon tayo ng great harvest. Okay. So, again, marami nag-testify tungkol dito. Pero, kung hindi pa inyo nasusubukan, gawin nyo na. Okay. And by faith, believe that your year 2025 will be a fruitful year because you give your first fruits. Okay, so isummary ko na lang po ito. Nasabi dito, God is first and foremost after the attitude that we have. Anong klase ng attitude meron tayo as far as giving is concerned? It is the way that God is teaching us how to live by faith. Kasi ito ay sakripisyo. Ito ay pagbibigay sa Panginoon. Do not follow the way of Cain. Huwag natin susundin yung pamamaraan ni Cain dahil siya ay nagbigay. Dahil sa napipressure lang, dahil sinabi lang sa kanya, o dahil naiinggit lang siya, o dahil nakikipag-compete lang siya. Pero nagbigay siya na hindi siya naniniwala sa Diyos. Okay. Hindi siya naniniwala na mayroong kapangyarihan ang kanyang ginagawa na first fruit offering. So the first fruits offering is so powerful that it will multiply our supplies, and it is the secret to overflowing life. The same thing to us sa area ng finances natin. Kung kukunin lang natin ang principle ng first fruits, then we will be blessed. Praise God. Maraming pong salamat, and I pray na ang pagpapala ng Panginoon ay nasa ating lahat. Ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesus, pakikipag-fellowship ng Banal na Espiritu ay mapa sa atin. God bless you po.